Annyeonghaseyo 여러분. So, kung naalala nyo, pumunta kami ng Pohang. But the next day is nag-decide yung asawa ko na pumunta mag-side trip sa Baekhyunju. Kasi may na-meet siya sa isang group ng mga Koreans na nakapag-asawa ng Pinay. And doon, gusto niyang makipagkita. So, taga Gyeongju sila. And, ayun, kaya nag-decide siya na mag-side trip sa Gyeongju. And, nung pauwi na kami, nagbigay yung inistayhan namin sa Pohang ng tea, which is napaka-delicious. And, marami rin siyang additional na binigay. So, talagang nag-enjoy kami doon sa Pohang. And another trip naman dito sa Gyeongju. So, na-excite ako dahil naririnig ko lang to. And iba talaga pag napuntahan mo siya. So, nung unang pumunta kami ng Gyeongju, isa yung napansin ko. Parang ang theme ng city is Hanok type na mga structures ng mga buildings, ng mga cafes, restaurants, gasoline station. Talagang Hanok type yung theme ng kanilang city. And Gyeongju was the capital of ancient kingdom of Silla. So, ito talaga, if you are more of Korean history, is maganda po pumunta dito sa Gyeongju. So, marami pong historic areas dito sa Gyeongju at may mga folk villages, and ito ay naging World Heritage Sites sa UNESCO. So, habang naghihintay kami para ma-meet sila, ay nag-side trip yung asawa kong pumunta ng National Museum. Dito sa National Museum ng Gyeongju ay hindi lang isang building marami siyang exhibition areas. So if you are gusto mong isa-isahin yun, mas maganda talaga na magbigay ka ng oras at mas maaga, mas better, mas malilibot mo at mas may isa-isa mo ang lahat ng mga relics doon. Nasa 3,000 relics daw andun, correct me if I'm wrong. Tapos, hindi ka mag-worry dahil may mga Wajangshil, may CR kung naiihi kayo at nanawag yung kalikasan. Tumatawag yung kalikasan. So, pwede kayong mag-CR, at kung nagugutom naman kayo ay hindi rin kayo mag-worry dahil may mga convenience stores and may mga restaurants and cafes na open for you. And isa lang talaga mapapansin nyo rin dito sa museum na to. Sabi ko nga, pagdating nyo ng Gyeongju ay talagang Hanok type yung kanilang mga structures. And dito rin may makikita kang napakalaking bell at isa sa mga structure na which is related sa Korean history. So, kung kayo ay nag-aaral ng KIP or nagbabasa kayo ng Korean history, makaka-relate po kayo pag pupunta po kayo dito. Dati yung nakakita mo lang sa libro ay, ma-amaze ka kasi, ganito pala yung tsura niya sa personal. So, dito po, sa Motsari po makakita nyo yung mga kagamitan nila katulad ng mga swords, mga knives, mga vases, yung mga panga, tapos yung mga sinaunang queens, kings, yung mga crowns nila na ginamit, mga accessories, tapos, ayun, ma-amaze ka. Then, yung mga kasangkapan na ginamit nila sa sinaunang panahon, andyan po. Tapos, hindi naman po kayo mag-worry in terms po sa mga explanations kasi aside from Korean explanation, meron rin siyang English. Maybe for for the tourist kasi sa Motsari po yung pumupunta doon. Pero nung napunta po kami ay combination ng Koreans at ibang Asian tourists.
may ilan ring mga mga foreign tourists katulad na mga Americans. Hindi ko talaga sure kung ano yung kanilang nationality, but when you see them, it looks like na taga-Europe sila. It looks like taga America sila dahil sa kanilang appearance. So, ayan yung mga sa sinaunang accessories. In fairness naman, ang gaganda. At yung iba, hindi lang siya general accessory, kundi made of gold. Yan yung mga iba. And talagang present siya ng napakaklaro at napakalinis. Syempre, dahil isa siyang museum. Marami-ramihan siya at napakalaki. And ang museum ay may oras po. So, pwede nyo po siyang ma-check sa leaflets. Yung mga leaflets nila ay parang may designated languages rin po according sa inyo. If Chinese, parang may Chinese rin. Pero yung pinili ko doon, syempre, of course, yung Korean at saka English. So, dun sa pamphlet, makikita nyo kung ano yung mga available na oras, yung mapa ng museum. So, nasa 16, ano nga yung dinescribe dito eh. Ayan yun no, yung crown ng king. Yan yung crown ng king and queen nung sa sinaunang panahon. At I think if I'm not wrong, made of gold siya. So, ayan yung mga explanations in English. So, pwede nyo siyang isasahin, basahin. If may marami kayong oras, why not? Pwede nyong isa-isahin kung kayo'y naku-curious, ano ba tong bagay na to? Para saan ba to? Ayan, isa nila yan. In-explain, may label yan siya. And syempre, hindi ko na siya may isa-isa dahil hindi ko naman na-memorize. As in, madami-daming tao talaga. Ang raming tao nung pumunta kami dyan. And then, talagang mainit rin nung kasagsagan ng pagpunta namin dyan. Nasa July ba yun? I think nasa July yun. Bakasyon. And, meron rin silang mga, tourist guide, pero parang may nakadesignate na oras. And, close sila pag Solal at saka Chuseok. Yun ay, yung dalawang pinakamalaking holiday sa Korea. Yung Solal is ang New Year nila. And then, yung Chuseok is ang Thanksgiving nila. So, kung interesado kayo sa history ng Korea, ay mas maiging puntahan nyo ang Gyeongju, and yun yung National Museum. Nung pagkatapos namin dito, may isa pang lugar rin na naisip yung asawa ko, and isa rin yun sa mga related sa Korean history, and isa rin siya sa mga local tourist destination dyan sa Gyeongju. Dinadayo talaga siya ng mga turista, and malapit rin siya sa pwedeng walking na distance ng yung type na mga restaurants doon. And talagang ma-amaze kayo na may lugar pala na ganito. And lahat naman ng lugar sa Korea ay nakaka-amaze at napakaganda, and talagang kailangan mo lang maglaan ng oras and syempre pera para naman mas masulit mo yung pagpamamasyal mo. And ayan nga po, isa nga po yan siya sa related sa Korean history, at may bridge rin po banda dyan. May Starbucks na cafe ata, if I'm not wrong. Then may 7-Eleven na convenience store. Napakainit niya nung pumunta kami dyan. And tiis-tiis lang, tour lang, kasi andyan na, diba? And bira naman tayo pumunta ng Gyeongju, kaya sulitin na natin. Ayan. So, samut-sari yung makakita nyo. Pag nakakita kayo ng ganyan, isa yan sa mga related sa Korean history. Then,
pupunta sana kami dyan banda. Kaso lang, ito ay kailangan mo pala magpa-register in advance para maka-avail doon sa pag makapunta sa loob. So, nung natapos na kami, may mga nakita kami na mga rentals na ganyan. Pwede nyo siyang sakyan para malibot yung dyan na part na area. And then, after, naghintay na kami na ay naglakad kami papunta sa aming sasakyan para pupunta sa Chomsongdo Observatory, if hindi ako nagkamali. Chomsongde Observatory. Medyo malapit lang yan siya. So, yung mga iba is galing sa National Museum. Dumidiretso na doon. Yung iba siguro naglalakad lang or nagbabas. Hindi bus siguro sila, or kung may kotse kayo, mas maigi. Ayan. So, kung napapansin nyo, Hanok type nga yung mga restaurants dyan. Mga restaurants yan mostly. May mga homestay rin na pwede nyong i-check. And, pagkatapos namin actually sa Chomsongde, ayan na yung Chomsongde na part. Napakalawak. Yan napakalawak. Tapos, yung mga kaduduluhan yan is, yun na yung mga Hanok type na mga restaurants. Ayan. Sinusugod, ayan na yung Chomsongde Observatory. Tapos, pagkatapos namin dyan, naghintay na kami para ma-meet namin si Mickey. Siya ay na-feature sa isa sa mga programs dito sa Korea dahil nakapag-asawa siya ng Korean at isa siyang singer. And na-feature ko na siya nung siya ng contest dito sa Daegu. Ayun lamang, maraming salamat mga Yerbun.